Sa tingin nyo ba ay kayang mapanatili ng Meralco Bolts ang kanilang momentum sa susunod na laro? Bakit o bakit hindi? Yan ang tanong matapos hinakot ng Meralco Bolts ang isang nakakagulat na panalo upang simulan ang PBA 48th Season Philippine Cup Finals kung saan tinalo nila ang San Miguel Beermen 93-86. Noong Miyerkules ng gabi sa Smart Araneta Coliseum, nagpakitang gilas ang Bolts sa ika-4 na kwarter sa pamamagitan ng isang 7-0 na run na nagbaliktad ng laro pabor sa kanila. Sina Chris Banchero at Chris Newsom ang nagtapos ng laro na nagbigay ng hindi inaasahang resulta sa pagsisimula ng Best of 7 Finals Series. Nagpamalas din ng husay sina Bong Quinto, Alain Maliksi at Cliff Hodge sa kanilang mga malalaking plays. Pinatunayan ng Bolts ang kanilang galing laban sa heavily favored Beermen at naipanalo ang kanilang pangalawang laro sa magkakasunod na laban kontra sa defending champions. Ayon kay Meralco coach Luigi Trillo, naging maingat siya na hindi masyadong magdiwang pagkatapos ng Game 1 victory, ngunit tiniyak niyang papurihan ang pagsisikap ng koponan. Sa kabuuan, ito'y pagsisikap ng buong koponan kung saan lahat ay may kontribusyon, sabi ni Trillo. Dati si Newsom o si Alain lang ang bumubuhat, pero ngayon mahalaga ang bawat isa. Isang laro lang ito, kailangan nating mag-focus sa susunod, dagdag pa ni Trillo. Si Chris Banchero ay nagpakitang gilas na may 18 puntos, 7 rebounds at 5 assists, habang si Chris Newsom ay nagdagdag ng 18 puntos at 6 na rebounds para sa Bolts. Si Bong Quinto ay nagtala ng 15 puntos kabilang na ang isang slam dunk na nagtapos sa mahalagang run na nagbigay ng lamang sa Bolts, 79-75. Si Alain Maliksi naman ay nagtapos na may 15 puntos. Ang ilan sa mga puntos ng Bolts sa huling bahagi ng laro ay resulta ng sipag ni Cliff Hodge, na nagbigay sa Meralco ng maraming second chance opportunities sa ika-4 na quarter. Siyam sa kanyang 15 rebounds ay mula sa offensive end. Sa depensa, nilimitahan ng Bolts ang Beermen sa 35 puntos lamang sa ikalawang half matapos nilang malamang sa 51-44 sa halftime. Mayroon lang kaming game plan na nais naming sundin. Sa unang half, hindi talaga namin nagawa ng maayos ang aming game plan. Kung mapapansin ninyo, marami silang puntos mula sa turnovers at fast break points at talo kami sa maraming kategorya. Pero sa tingin ko, lumabas kami sa ikalawang half at nagawa namin ang nais naming gawin, sabi ni Trillo. Si Junmar Fajardo ng San Miguel ay nagtala ng 23 puntos at 10 rebounds, ngunit naipagtanggol ng maayos sa huling bahagi ng laro ng kolektibong pagsisikap ni Raymond Almazan at Brandon Bates. Si CJ Perez naman ay nag-ambag ng 20 puntos, ngunit nagkaroon ng foul trouble sa halos buong laro, nagtapos na may 5 fouls. Si Perez ay nakapag-score ng buzzer-beating layup para sa 72-70 na kalamangan papasok ng ika-4 na quarter, ngunit hindi na napigilan ng Beermen ang manipis na kalamangan. Ang Game 2 ay nakatakda sa Biyernes sa Smart Araneta Coliseum. Ang final score ng Meralco ay 93. Banchero 18, Newsom 18, Quinto 15, Maliksi 15, Karam 9, Almazan 8, Hodge 7, Bates 2, Pascual 1. Samantala, ang final score ng San Miguel ay OTD 6. Fajardo 23, Perez 20, Lassiter 16, Trolano 9, Tautua 5, Cruz 5, Teng Fotter, Brundial 4. Anong adjustments ang kailangang gawin ng San Miguel para manalo sa Game 2? At sino sa tingin nyo ang magiging game changer sa Game 2? Ibigay ang inyong prediksyon sa comments. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share. Para sa mga pinaka-latest na balita, highlights at analysis sa mundo ng sports, mag-subscribe na sa RBcast Sports at i-click ang notification bell para updated kayo lagi. Salamat sa inyong suporta.